Pag-usapan natin ngayon si Yusek Claire Castro at itong viral video ngayon sa isang press conference niya. May isang napakatalino at napakatapang na reporter. I believe reporter ito ng Net25. Nagtanong itong reporter tungkol sa fake news, troll army, kasi yan ang palaging sinasabi ng PCO. Mga naglipa na daw ang mga DDS vloggers na nagpapakalat ng fake news, mga troll armies. Kaya suggestion ng Palace Press Officer, magkaroon ng batas para parusahan ang mga troll armies. Yan, nagsasabi sila, troll armies. So ito, tinanong tungkol sa troll armies. Nako, grabe ang sagot ng Yusek, hindi niya malaman paano sagutin. Pakinggan natin. Ebidensya, mga documented na magpapatotoong itong mga vloggers na ito, itong particular na lumalabas sa segment, talaga pong mga troll armies ito, mga fake news lamang yung kanilang ginagawa at sinasabi. Actually po, bago po tayo magbintang, alam naman natin, we have to presume them innocent until proven guilty. So, yeah, bago tayo magbintang, sabi niya, presumed innocent. Di ba nagbibintang na sila? Kaya nga tinanong ng reporter kasi mga fake news yan, lalabanan natin. Nagbibintang na sabi niya, bago tayo magbintang, they are presumed innocent. Well, isa po, kumbaga, i-verify muna po yan. Yeah, verify verify. Partika ng troll army. Kasi wala pa po tayong batas patungkol sa sinasabing troll army. Ito lang ay mere description kung paano yung kanilang ginagawa. So far po, wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay... So, ang galing ng reporter yung follow-up niya. Presumed innocent, i-verify muna natin. Kaya lang, nagbibintang na sila na mayroong mga troll armies. So, ang next question is, may na-verify na ba kayo? Okay? Super galing ng ating reporter nito. Nagpapakalat ng fake news, troll army po itong mga ito. Wala pa po in particular, pero wala pa po namin, kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay ating pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. So, wala pa ring nabe-verify up to now. So, anong basihan nila na magbintang ng mga vloggers, lalo na mga DDS, ang nagpapakalat ng fake news? Hindi pa pala nabe-verify. Ito, pinakamasakit. Yung last question. Hindi ba kayo kasama sa nagpe-fake news? Hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news since wala naman po palang mga verified batayan yung inyong mga sinasabi. Sinagot din niya yon. Nasagot. Kaya lang, wala na. Palihis na naman ang sagot, palayo. So, saludo tayo sa mga ganyang klaseng reporter. Kaya lang, galing sa Net25, Iglesia ni Cristo, hindi nagpapakontrol yan sa mga Hindi mo maasahan ang mga reporter ng ABS-CBN, GMA, TV5, ano pa dyan, mga mainstream media reporter, hindi nila kayang tanongin ng gano'n. So, nagpapatunay na ang Iglesia, Net25, hindi nahahawakan sa leeg. May sarili silang disposition. Kaya, pasalamat tayo at may Net25, mayroong, SMNI. Yun na lamang, dalawa ang maasahan ng mga media outlets ngayon na magpapalabas kung ano lang katotohanan. So, fake news. Ang dami nilang yung issue tungkol kay PCO Secretary J. Ruiz. Di ba, sabi ng Yusek Castro, on the process na siyang nagda-divest. Mamaya, pahayag ng PCO, wala akong share dyan. Hindi ako magda-divest dahil representative lang ako ng Digital 8 Incorporated, yung kumpanya na nakakuha ng kontrata sa PCSO. So, yun ang issue tungkol sa PCO Secretary. Wala, hindi daw siya. Representative lang, wala siyang share. Kaya lang, sa press release nila, December ata last year, nakalagay sa press release, presidente siya ng kumpanya na yon, Digital 8, na nakakuha ng halos 200 plus million na kontrata sa PCSO. So ano bang totoo? Magdadivest o wala? Di ba nakakalito? Di ba ano rin yun? Considered na misinformation. Isa pa, yung nakidnap na foreign national, yung 14-year-old bata na nakidnap.
Unang pronouncement, DILG secretary pa nag-pronounce, na-rescue ng mga pulis. Only to find out, pulis din ang nag-report, si IDJ, na hindi siya na-rescue. Inirelease ng mga kidnappers dahil nagbayad ng $1 million ransom money. Announcement, press conference ng DILG, walang bayad, walang ransom. Oh. Sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagpapakalat ng fake news? So, again, salamat sa matapang na reporter. Sana marami pang katulad mo, Madam Reporter. Hindi ko alam ang pangalan, nabasa ko lang sa isang post na Net25 Reporter, yung matapang na nagtanong sa ating Jose. Okay? So, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating video. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandi sa pamamagitan lang ng panunod ninyo, dahil ang sweldo sa channel na ito, binibili natin ng yero at pako, binibigay natin libre sa mga Tribong Talaandi sa Bukidnon para ma-repair, maayos ang sira-sira nilang bahay. So, panoorin nyo ang video na ito, kalunos-lunos na kalagayan ng mga bahay ng Talaantig sa Bukidnon. Butas-butas na po ang yero, kung uulan, matulog sila sa gabi, magpayong na lang daw sila. Ngayon, naayos na ang kanilang bahay dahil sa tulong ninyo, kaya ituloy nyo lang panonood, lalo na yung hindi nyo pag-skip ng ads. Muna po ni ang balay din sa Sitio Garden, sakop sa May Tikalaan, Bukidnon. So, muna ni ang ilang balay, akong bisitahon si Ante. Ayo, Ante! Maayong nga po, Ante! Ayun mo sa among balay nga, buslot na. Ayong balay, Ante, nga bulsot na! Oy, grabe naman, Ante, daghan naman kayong bulsot imong balay. Wala na uga. Oo, so kung kanang ulan na, tanan nagitulo, Ante. Tungod kay mura naman, Ante, og mga bituon. Oh, so kabalita ko, Ante, sa imong silingan nga ana sila nga duoy daw lagi mo kung mag-ulan kay inyong hero bulsot na gid kaayo. So karon tinuod gid ang ilang ginasulti kay makita naman gid, Ante, nga bulsot na gid, Ante, ang inyong balay. Mura nag mga bituon. Oo, kung mag-ulan, Ante, asa raman mo ni Ante magkuan? Gyapon mi sa kuan balag basa. Bahala basa diri na gyapon mo matulog. Oo. O mo na ni ang kahimtang ilang Ante, gaantos ra daw sila. O sa among tribo lisod gyud mi kaayo. Ay ang among kahimtang intawon. Basta salamat gid kaayo sa nagatan-aw sa video sa ilang pagtabang nga sama ilang, Ante. Ang ilang balay nga makita. Oo. Karon, Ante, nga nakita naman gid ang inyong balay nga parian, Ante, mga bulsot naman gyud. So kuan, Ante, manguha na mo, Ante, og kahoy kay naa nami stock nga sin, lansang, pako, plinsen sa ihatag sa inyo, Ante. Salamat kayo kay Oo. kuan na hinabang day nga mag-abot sa amo. Oo, Ante, mag-ready na mo og kahoy. Salamat gid kayo. Oo. Unsa man, Ante, man kasulteng, matagaan na ka. O salamat kayo sa nagatan-aw sa among balay og sa tan-aw sa video sa Ginoo. Oo, nga matabangan mo sa panalangin. Matabangan mo sa panalangin. Oo, sige, Ante, salamat. Salamat kayo. Oo, salamat, Ante. O, mo na ni ang gawas nga bahin sa balay ilang, Ante, o dako siyang pasalamat nga matagaan sila og hero.